beloved Boss Mike Cervera. Sandro Marcos, grabe ito, mga kababayan ko. Malupit. Oo, Tatak Marcos talaga ito. Ha? Tatak Marcos, mga kababayan, ha? Tatak Marcos, panoorin nyo. House Majority Leader Buti pa na naman si Sandro. Kaysa kay Pulong at mga congressman na mga anak neto, nasan sila? Tignan nyo mga kababayan. Si Sandro Marcos, aba ang dami hong nagagawa na mga panukalang batas na pakikinabangan nating lahat. Kita nyo, sa mga mahihilig po, na lumipad kung saan-saan, marami po yan. Dahil ho sa ating mga paliparan, abay araw-araw, sandamakmak ang mga bumabiyahe. Ang makikinabang ay sila. Eto, mga kababayan, pakinggan nyo. Sinusulong ni House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos sa panukalang batas na agarang bubuwag sa travel tax na sinisingil sa mga Pilipinong pasahero. Batay sa House Bill 7443, pawawalang bisa ang travel tax ay pinapataw alinsunod sa Presidential Decree number 1183 at iba pang kaugnay na probisyon ng Tourism Act of 2009. Kita nyo mga kababayan ko kasi yung binabayad nating travel tax. Siguro naman alam nyo yan, 1,620 kung hindi ako nagkakamali. 1,620 travel tax natin mga kababayan ko. Abay, pangkain na natin ng 2 araw sa papasyalan. Di ba? Yung pong travel tax, mga kababayan na binabayaran natin dyan sa mga terminal. 1,620. Ayan si Marian Tomas, alam. Mga kababayan ko, malaking bagay ho yan. Bakit? Abay, mabubuhay na ho kayo ng 2 araw. Paano ngayon, mga kababayan ko? Tatanggalin. Kung 5 kayo, isipin nyo mga kababayan isang tao yan, 1,620. Ang matatanggal, ako, pabor sa akin yan. Bakit? Lagi ho akong, di ba? Nagta-travel. Di malaking bagay ho sa akin yun. Wala na ho yung travel tax. Mababawasan na rin ho yung mga pinapataw nung mga travel agency. Na yan, minsan sinasama nila yan. Kaya lumalaki yung presyo Di ba? Ngayon. Ang laki. Buti nakita ito ni Kong Sandro. Alam nyo, basta Marcos talaga matalino. Kaya yung sinasabi nila na ang mga Marcos mahihina daw, sila lang may sabi nun. Dahil sa galit nila. Pero dito, mga kababayan ko, kita nyo. Ito yung masasabi natin, mga kababayan, na meron pong tinatrabaho. Ikukumpara nyo sa mga Duterte na upo na lahat-lahat yung tatay nila. Baka sabihin nila Siyempre, presidente yung tatay ni Sandro Kaya maraming nagagawa. Ay sige, balikan natin. Noong panahon ni Digong, mga kababayan ko, Congressman si Pulong, ano ang nagawa nun? Yan ang tanong. Tignan nyo, mga kababayan ko, ano ang nagawa ng mga Duterte noong panahon nila? 10 nila Sara, ni Pulong at ni Baste. Wala. Kaya wag niyong idadahilan na dahil presidente yung tatay ni Sandro kaya nakakagawa ng batas ng mga panukalang ganito. Halimbawa, hindi ho nasa utak at talino, sa sipag at tiyaga na mag-aral, isipin kung paano matutulungan ang bansang Pilipinas at mamamayang Pilipino. Yun po yun. Pero eto, kita nyo. Maikukumpara nyo talaga sa mga Duterte. Diba? May nagawa, Boss Mike, mangulimbat sila, yun na. Busy sila sa kanakaw-nakaw-nakaw. Paano makakagawa ng mga batas na pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino? Wala. Hindi sila nakagawa. Sige nga ano ang nagawang batas ni Pulong na pakikinabangan nating mga Pilipino? Sige nga kayo. Isipin nyo maigi. Meron bang nagawang batas yun na pinapakinabangan natin na malaki? Tayong mga Pilipino, kayong mga OFW? Meron ba? Wala, di ba?
Pero ito, sa mga OFW, sa mga kababayan natin, na mga biyahero, ayan, ang laking bagay nito. Oo, tatanggalin na ho yung pong, nais pong tanggalin ni Sandro Marcos yung pong 1620 na travel tax. Pasok. Nabatid na umaabot sa 2,700 pesos ang kinokolektang travel tax Okay, para sa tanyo? first class passengers, habang 1,620 pesos naman sa economy class travelers. Sa kanyang explanatory note, binigang diin ni Marcos na sumasalungat na ang paniningil ng travel tax sa adikain ng bansa na makabangon ng ekonomiya at nakakaapekto sa mobility at regional competitiveness. Kita nyo, mga kababayan ko, tindi talaga ni Sandro, mga kababayan mag-isip. Iba. Oo. Hindi lang ho yan, mga kababayan ko, hindi lang ho yan. Ano pa yung isa? Mga kababayan? Ano pa yung isa? Sipin nyo, ito. Man Sandro Marcos ang panukalang batas para lisinan travel tax. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, ano naman ang reaksyon ng DOT sa panukalang ito? Alam mo, Gigi, sabi ni Secretary Cristina Frasco ng Department of Tourism, bahala na raw ang mga babatas dito. Sinabi pa nga niya kanina, she leaves it to the wisdom of the lawmakers patungkol nga dito sa pagtatanggal ng travel tax. Pero ang hiling lang niya, sana raw ang national government magbigay ng mga pondo para nga sa pagpapagawa ng mga infrastruktura may kinalaman sa turismo, particular na yung... Alam nyo, ito si Frasco, alam nyo, sa totoo lang, ayaw ko niyan eh. Yan, Yan, no work, no pay. Nabil, hindi ho yan sa mga, baka mamaya mamali na naman ang pagkaintindi netong mga DDS, Ang no work, no pay po na panukala ni Sandro Marcos, yung pong mga, yan, congressman, yan, yung mga politiko. Tulad ni Bato, di ba? Sabi nga nung isang reporter kanina, napanood ko, yan po ba'y ginawa nyo kasi si Bato hindi na nagtatrabaho, sumisweldo. Sabi ni Sandro, wag kang gumawa ng intriga. Ginagawa nyong intriga. Ni-real talk ni Sandro, yung reporter. Sabi, wag kang gumawa ng intriga. Walang kinalaman yan kay Bato. Kung hindi matagal na ito, di ba? Pero tama naman, di ba? Nakakapanggigil lang, mga kababayan, na yung ating mga maninilbihan, late ka na, Jojo Chavez. Di ba? Yung ating mga maninilbihan na mga politiko, abay, walang ginagawa. Tignan nyo si Sara, Vice Presidente. Hanggang ngayon, hindi pa rin umuuwi. Nandoon pa rin sa daig. Nandadagit pa rin ng apam. Di ba? Sino pa? Etong si Bato. Kita nyo, tagal-tagal na, sumasahod pa rin. Biruin ninyo naman mga kababayan, yung proyekto, abay tree planting din. Lintik na opisina ni Bato yan. Ang kanilang proyekto, tree planting, at isang puno lang yon. Di ba? So mga kababayan ang Sandro Marcos, ito yung future president, mga kababayan. Kung pwede nga lang siyang pumalit na sa kanyang ama pagkatapos ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos, nako, susuportahan natin yan Di ba? Lalo pag magtatandem si Biko at siya, yari na! Di ba? So maganda ho yung mga panukala ni Sandro Marcos. Tama, mali. Di ba? Ang gagaling Ang gagaling ng mga batas. Yung mga kalye. Kasi ngayon may isinusulong na panukalang batas itong si Congressman Sandro Marcos na itong House Bill 7443 na ang goal nga nito ay matanggal na yung travel tax na binabayaran ng mga Pilipinong gustong mag-travel abroad. Yan. At sa ngayon, ang binabayaran ng mga Pilipinong nag-a-abroad ay 2,700 pesos kung sila ay first... Yan, mga kababayan ko. Pag first class, 2,700. Yan po yun, yung mga business class, yan, first class. Yan po yung mga kababayan, pagka sumakay kayo dyan at naka-business class, first class, business class kayo, mga kababayan, syempre may mga alok na mga mamahaling wine yan.
Di ba? At iba yung pagkain mo doon. Oo. Oo, anytime pwede kang humingi. Kung gusto mo buong flight, kumakain ka, pwede. Di ba, di ba? At saka mga kababayan, iba rin ang upuan. Yung upuan ng business class, mga kababayan ko, abay nahihiga mo ng diretso yun, makakapagpahinga ka. Di ba? Pagka doon sa economy, syempre tiis-tiis. Tiis-tiis ng baluktot. Ng... Di ba? Oo, tiis-tiis mo. Oo, yung pamamaluktot mo ron. Di ba? Oo. Kulang na lang mga kababayan, yung katabi mo, tandayan mo. Ganon eh. Oh, yun ang kaibahan. Kaya humahal ang bayad. Oo, doon po sa business class. Ano po? Oh, kaysa sa economy, malaki eh. Ang layo-layo ng diferensya. Pero, kung ang biyahe lang naman 3 oras, di ba? 4 na oras, okay lang. Doon na lang tayo sa economy. Pero kung ang biyahe, 12 oras, mga kababayan, talaga naman, ano? Ang hirap-hirap ng pakiramdam. Di ba? Oh. Pero mga kababayan ko, okay na. Kasi pocket money mo na yung matitipid mo, di ba? Oh, yahay-yahay ka nga sa business class. Pagdating mo naman dun, wala ka ng halos sa pocket money sa pupuntahan mo, wag na lang. Kaya ako, nako, kung hindi nyo ako ililibre, hindi ako magbe-business class. Nakakapag-business class lang ako, mga kababayan, pag nililibre ako. Di ba? Pero kapag ka sarili kong pera, bahala ka dyan. I-book mo na agad, mga kababayan, yung tawag dito, doon sa may exit, yung emergency exit, di ba? I-book mo na yun, maluwag-luwag yun eh. Ang ginagawa ko doon, syempre, 3 yon, di ba? 3 upuan. Kung 4 kayo, sakupin nyo yon. Para kapag mayroon kayong dala o humingi kayo ng kumot, latag nyo doon. Tapos unanan nyo yung nilalagay dito sa leeg. Daig pang business class nun, mga kababayan, diretso, nakaunat ka, nakahiga, Di ba? Diskarte lang yan. Eto na. Class passengers at 1,620 naman kung sila ay sa economy class. Mas mababa yung rates kapag bata at saka yung mga dependents ng mga OFW. At yung mga OFW naman, hindi obligadong magbayad nitong travel tax na ito. Ang goal ng panukalang batas na ito ni Congressman Sandro Marcos, gawing mas affordable yung pagbiyahe ng mga Pilipino. Pakinggan natin yung sagot dito ni Tourism Secretary Cristina Frasco. Yan. There is a quantifiable benefit to Ito naman, mga kababayan, puro pakyut lang to eh. Sa totoo lang, alam nyo, sa totoo lang, dapat to palitan na eh. Wala naman nangyayari. Love the Philippines, love the Philippines. Bakit ang hina-hina natin sa turismo pa rin? Hindi rin nagbabago. Parang tinutuloy lang kung ano yung mga nadatnan. Kailangan mag-isip na ng kakaiba. Di ba? Ganon. Sayang naman ang budget mo. Di ba? Sayang ang budget mo kapag kaganyan. Sige, pakinggan natin. the payment of travel tax. But this being a creation of law, we then leave it to the wisdom of both houses of Congress as to whether or not they will continue the travel tax. Ito naman, alam nyo mga kababayan, gumagawa na ng batas, ito, kumukontra pa. Alam mo kung lumikha ka sana ng kita, abay hindi na problema yan eh. Di ba? Mga kababayan ko, kung lilikha ka lang ng kita, kung pakikitain mo lang yung ahensya mo, ganon mga kababayan, dahil sa mga maraming turismo, mag-isip ka lang,
Ang problema kasi sa'yo, inuuna mo yung papapakyut mo. Di ba? O, laging piniplex mga kababayan yung mukha eh. Biruin nyo sa lahat ng paliparan, makikita nyo mukha niya eh. Di ba? Okay lang sana, ipakita mo yung mukha mo. Pero kailangan namin ng serbisyo at resulta sa trabaho mo. Hindi ka namin maramdaman eh. Di ba? Oh, ayan oh, ang dami-daming nagre-reklamo. Di ba? Ang dami talaga. Ewan ko kung nanonood yung aking partner ngayon, galit na galit yan eh, mga kababayan ko eh. Oo, bakit? Boss Mike nagagalit. Paano? Wala kang ginagawang maganda eh. Wala kayong matatandang ginawa na itong maayos-ayos eh. Ito, yan oh, tingnan nyo. Ng DOT Oh. o ni DOT Kita nyo mga kababayan ko? Walang ginawa, kundi yung mukha niya nakapaskil sa mga paliparan. No? pinatanggal na ng DOT o ni DOT Secretary Cristina Frasco ang promo materials ng ahensya na may mukha niya. Sa Kita nyo? Imbis na gumawa ka ng kakaiba, pagpo-promote. Alam nyo mga kababayan sa ibang bansa, pagtungtong nyo ho ng airport nila, makikita nyo yung mga dambuhalang mga tarpaulin, mga nakalagay doon. Yung pong mga pupuntahan, yung dapat nyong bisitahin na makikurious kayo. Iba-iba nga yung style ng kanilang pagmamarket eh. Biruin nyo mga kababayan, gumagalaw pa yung iba eh. Di ba? Eto ho, mga kababayan, wala! Parang yung mukha niya yung binibenta niya eh. Imbis na i-promote yung pong mga magagandang mga lugar sa Pilipinas, mga kababayan, i-promote mo yung Esplanade. Wala! Tourist spot ang lalawigan namin, sabi ni Trinity. Nasa port area, pero matamlay. Masyado ang tourism. Talaga hindi nararamdaman, wala bang pwedeng ipalit yan? Ako na lang! Mga kababayan, dyan ako magaling. Sabi nga ng partner ko kanina, dapat ikaw na lang pumalit dyan, mas magaling ka, sa totoo lang. Oo. Ibang klase o mag-isip yung utak ko. Kapag ka ako gumawa, pinupuntahan ng maraming tao. Mga kababayan, oo. Pag ako gumawa, pinupuntahan ko talaga ng tao. Nagiging curious sila eh. Di ba? Nako, ewan ko na lang. Subukan nyo kaya ako. binakalihim, una sa lahat, hindi naman niya inutos na ilagay ang larawan niya. Kita mo, hindi mo nga inutos pero bakit nando doon? Wala ka na wala kang basbas. Ito naman, alam nyo sa totoo lang, niloloko rin tayo nito. Hindi mo alam na nilagay yung litrato mo doon? Ewan ko na lang sa'yo. Di ba? Ewan ko. Anong hindi mo alam? Alam nga na sabi ng tao, ilalagay ko si boss dito, sisip-sip ako, ganon. Sisip-sip tayo kay boss. Ilagay natin ang mukha ni secretary dito. Yan, yan yung mukha, ganon. Putik na yan, Ibang klase din eh. Yan naman daw rason para i-promote ang kanyang sarili dahil hindi siya kakandidato sa 2028. Hindi mo nga, piniplex mo lang siguro yung bagong retoke mong mukha. Ganon. Di ba? Malay ba namin kung piniplex mo yung pinagawa mo sa mukha mo? Di ba? Bangko na lang. Ginisa si Frasco sa Senado kahapon dahil puro mukha niya umano ang nasa magazine, billboard at social media post. Kita nyo, puro mukha niya. Saan ka naman nakakita ng ganyan? I-promote mo naman yung mga ibang mga lugar. Dito nga lang sa Talay, ang daming magagandang mga tanawin dyan, ang daming magagandang puntahan, ang daming mga malilinaw na mga ilog, ang daming mga falls dyan. Di ba? Dyan sa Laguna, ang daming mga mga tawag dito mga kababayan mga resort na magaganda. Tapos hot spring talaga. Di ba? Ang dami.
Saan mang lugar mga kababayan eh. Hindi ka na nga lalayo, Maynila na nga lang mga kababayan, pwede mo nga pagandahin yan eh. Hindi lang talaga nag-iisip ito, mahina ulo o tamad lang o baka naman, baka naman ang ginagawa eh, magnakaw din ng magnakaw. Diba? Ay, nako, ewan ko na lang. Kaysa sa tourist destination ng Ah. bansa. Totoo. I've actually already issued an order to take down any material that may bear my image. Do not Kung hindi napansin, hindi mo tatanggalin. Di ba? Kailangan mapansin muna. Kailangan may bumatikos muna sa'yo bago mo tanggalin. Ano ba yan? Unahin mo nga ang Pilipinas bago yung mukha mo. Di ba? Imbis na unahin ang mga gandang tanawin sa Pilipinas, inuunang i-promote yung mukha niya. Bahala na nga kayo dyan. produce any material that may bear my image. If we could request our LGUs just so to take this Oh, kita mo, ginawa pang mga sip-sip yung mga LGUs kung saan nilalagay yung hindi ganoon. Alam niyo, sa totoo lang, kung magsisilbi ka, kung lahat ng mga tao sa gobyerno katulad ni Pangulong Bongbong na trabaho ng trabaho, mga kababayan ko, walang duda. Ang Pilipinas, maunlad na maunlad talaga. Ang dami nating magagandang mga tanawin. Diyan lang sa Palawan, di ba? Diyan po sa Visayas, Mindanao, ang dami. Hindi ka nang alalayo, punta ka lang ng Sambales eh. Di ba? Punta ka ng Pagudpod, sa Norte, yan, Rice Terraces, mga kababayan, hindi na napopromote eh. Oo, di ba? Hanggang ang tao, hanggang Baguio na lang eh. Nandiyan mga kababayan ng ang Sagada, hindi rin napopromote. Ang ganda-ganda ho ng kuweba doon, mga kababayan ko. Di ba? Ang dami. Palitan mo na to, Mr. President! Kakainis. Di ba? First time in history, Boss Mike. Oh, Secretary ng Turismo, panalo. Di ba ikaw na lang? Oh, ako na lang. Manawagan tayo. Mr. President, ako na lang. Mamaya, banggitin ko to sa office, ha. Ayan, Tanay Rizal, di ba? Ang dami dyan. Ako, mga kababayan, dami. So, paano, mga kababayan? Tapusin na natin to. Para makapag-prepare na tayo, magbibis pa tayo papuntang Bengador, mga kababayan. Oo. Doon tayo sa studio, magkita-kita mamaya. Muli, ako po ang inyong lingkod. Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po at huwag niyong kakalimutan itong sasabihin ko, mahal na mahal ko po kayong lahat. Yun! Our beloved Boss Mike